Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Salamat sa pagpili mo sa amin, mahal. Pangako hindi ko na uulitin ang ginawa ko. Nanlumo lang ako nang bigla mo akong iwan. Akala ko tuluyan ka nang mawawala sa buhay ko. Kaya naisipan kong gawin yon. Pangako, mahal. Hindi na mauulit pa ang ginawa ko. Aalagaan ko na simula ngayon ang baby natin. Dahil alam kong kami na ang pinili mo. Mahal na mahal kita, Leo. Kahit na mas bata ako sa'yo, papatunayan kung hindi ka nagkamali na kami ang pinili mo. Mahabang salaysay ni Laila kay Leo nang umalis na ang asawa nitong si Isabel. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Ayaw kong mapapahamak ang anak natin. Matagal ko nang inaasam na magkaanak. Please, don't do that again, Laila. Laman at dugo ko ang dinadala mo. Seryosong sambit naman ni Leo kay Laila. Pangako, simula ngayon ibubuhos ko na ang pagmamahal ko sa'yo. Hanggang sa makalimutan mo na siya, mahal. Hanggang sa kami na lamang ng anak mo ang laman ng puso at isipan mo. Tutulungan kitang makalimutan mo na ang asawa mo, Leo. Kinuha ni Laila ang kamay ni Leo at dinala iyon sa dibdib niya. Pagkatapos ay dinantay nito sa kanang pisngi upang maramdaman nito ang init ng palad ng lalaki. Napabuntong hininga naman si Leo. Gagawin mo ang lahat at gagawin ko rin ang lahat at haharapin ang magiging balakid sa ating relasyon. Mahirap sa totoo lang kasi matagal na kami nagsama ni Isabel. May puwang pa rin siya sa puso ko. Sana maintindihan mo yon. Pero sana araw-araw ay ipakita mo sa akin na karapat-dapat ka, Laila. Dahil itinapon ko ang lahat-lahat, lalo na ang babaeng hinarap ko sa altar. Dagdag pa niya. So, divorce na ba ang kasunod nito, mahal? Kumikinang ang mga matang tanong ni Laila sa kanya. Yes, tatawagan ko ang lawyer namin bukas. Wika naman ni Leo sa kasintahan. Niyakap ni Laila ang nobyo nang marinig ang sinabi nito. Salamat, mahal. Sana magagawa mo na ng paraan para maging madali ang divorce ninyo. Wika ng babae na humihikbi habang kayakap si Leo. Yes, Laila, para sa inyong dalawa ng anak ko. Magbabayad ako ng milyon para mas magiging madali ang proseso. Wika nito. Are you sure? Napipirmahan ng asawa mo? Sa tingin ko mahal na mahal ka pa niya. Paano kung magbabago ang isip niya? Paano kung kasuhan niya tayo, Leo? Nag-aalalang tanong nito. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos niyang malaman ang buong katotohanan tungkol sa ating dalawa, do you think magbabago pa ang isip niya? Ang pakawalan ako ang tamang desisyon na magagawa niya, mahal. Sagot naman niya rito. Oo nga naman. Pinili mo kami at isa lamang ang ibig sabihin ng bagay na iyon. Mas mahal mo ako kaysa sa kanya na asawa mo. Maluwag ang ngiti na wika ni Laila sa kanya. Bigla namang pumasok ang nanay ni Laila bago pa man nakasagot si Leo sa kanya. Anak, nandito pala ang mga kaibigan mo na sina Shirley at Rian. Wika ng ginang na ang tinutukoy ay matalik niyang kaibigan simula pa noong elementarya. Kapag Sabado ay binibisita siya ng mga ito dahil wala umanong pasok ang dalawa sa kolehiyo. Ang totoo ay taga-squatter rin ang dalawa. Magaganda at sexy kaya nakakapag-aral ang mga ito dahil may mga nagpapaaral sa dalawa. Sugar daddy ang bumubuhay sa mga kaibigan niya pero hindi katulad ni Leo. Ay puro matatanda na at nasa 50 anyos na ang sugar daddy ng dalawa. O ano, Laila, na paano ka ba? Naku-okay ka na ba? Maarting tanong naman ni Rian sa kanya. Tiningnan ng dalawa si Leo na nasa tabi niya. Nakaupo ito sa kama na hinihigaan niya. Mabilis lamang kumilos ang dalawa niyang kaibigan at umupo ang mga ito sa dikotso na upuan sa tabi lamang niya. Si Leo nga pala, ang future husband ko.
pagpapakilala niya sa nobyo sa dalawang babae. Nakita niyang nanlalaki ang mga mata ng dalawa at tila ba hindi makapaniwala sa narinig. Ang mga titig ng mga ito kay Leo ay titig na matinding paghanga. Obvious naman na mayaman si Leo. Sa kutis pa lamang nito at idagdag pa ang pananamit ay hindi na maikakailang may sinabi talaga ito sa buhay. Ang swerte mo naman, Laila. Sobrang gwapo na magiging mister mo. Wika naman ni Shirley kay Laila. Oo nga, kunin mo kaming bridesmaids ha? Dagdag naman ni Rian. Oo naman, hindi ba mahal? Tanong naman niya kay Leo. Yeah, sure. Sagot naman ni Leo sa dalawang kaibigan na pumalakpak na lamang na marinig ang pagsang-ayon ng lalaki. Sandaling nagkwentuhan ang magkakaibigan sa loob ng kwarto. Samantalang si Leo ay lumabas na at maghahanap ng makakain nila. 2 araw pa ang lumipas nang lumabas na sila sa ospital. Sa kondominium niya dinala ang buntis na nobya. Kumuha na rin siya ng 2 katulong upang mag-asikaso rito. Ang isa ay tagalinis ng buong kondo. Tinawagan na rin niya ang kaibigan niyang engineer upang ipasaayos ang tirahan ng mga ito sa squatter area para maayos ang tinitirhan ng mga ito kahit na wala na si Laila. Binigyan na rin niya ng grocery store ang nanay ng kasintahan upang magsimula ang mga ito na negosyo. Magkano, attorney? Gusto kong madaliin ang proseso ng divorce papers namin. Hawak ko ang resulta ng asawa ko. Ipapadala ko sa iyo. Okay, aniya sa kausap na family lawyer ng mga Del Carmen. Kailangan madaliin ang paghihiwalay nila dahil iniisip niya si Laila. Baka ano na naman ang gagawin nito kapag matatagalan pa ang proseso ng divorce nila ni Isabel. Noong huling iniwan niya ito, uminom ito ng gamot na masama para sa dinadala nito. Mabuti na lamang at naagapan at nadala ito sa ospital kaagad. Takot siya sa maaari nitong gawin. Ang batang dinadala nito ay ang tagapagmanan lahat ng kung anong mayroon siya. Malapit na niyang maalis ang pangalan niya kay Isabel sa babaeng pinangakuan niya sa harap ng dambana noon. Alam niyang nasaktan niya ito ng labis. Nagmahal siya ng iba at ngayon ay magkakaanak pa habang mag-asawa pa sila. Mahal, may pupuntahan ka ba? Nagulat siya na may biglang yumakap sa likuran niya. Yes, mahal. Papasok ako ngayon sa company. Aniya sa dalaga. Wala na siyang itinago pa rito. Alam na nito ang tungkol sa kanya na hindi lamang siya basta-bastang empleyado lamang at malapit na rin nitong malaman ang buong katotohanan sa pagkatao niya. Kaya mas minabuti na lamang niyang sabihin rito ang tungkol sa tunay niyang estado. Mahal, tinawagan mo na ba ang abogado tungkol sa divorce ninyo? Tanong nito. Iya, mahal. Ginawa ko na. Sagot naman niya. Mabuti naman. Sana kapag isinilang ko na ang anak natin, apelyido mo na kaagad ang dadalhin niya. At sana hindi na tayo kakasuhan ni Isabel kapag isinilang ko na ang bata dahil divorce na kayo. Bulong nito sa kanyang tainga. Yes, mahal. Bigyan mo lang ako ng panahon. Minamadali ko na ang lahat. But you also have to understand. Kailangan na mahabang pasensya sa prosesong ito. Wika niya sa kasintahan. Kapag nangyari iyon, pakakasalan mo na ba ako? Hindi ba, mahal? Sambit pa nito. Tumango siya sa kasintahan. I love you, Leo. I love you too, mahal. Magpahinga ka na muna. Aalis na muna ako. See you later, mahal. Hinalikan niya ang noo ni Laila bago umalis sa kondo. Bago pumasok sa company ay dumaan na muna siya sa isang mall at bumili ng SIM card. Hinats a new number. Kung gusto niyang kalimutan ang dating asawa at makapag-move on na siya, ayun ang unang hakbang na kailangan niyang gawin. Nang tingnan niya ang kanyang cellphone ay nakita niya ang mga larawan nila ni Isabel. Ang saya-saya nila ni Isabel sa mga larawang iyon. Napakarami pala niyang restored na pictures sa CP niya. Ang iba ay antagal na. Mga kuha nila sa ibang bansa tuwing nagbabakasyon sila. Lahat ng iyon ay isang masayang nakaraan na lamang. Isa-isa niyang binura ang mga larawan nila ni Isabel. Masakit syempre dahil asawa niya ito at hindi niya maiaalis na ito ang una niyang minahal. Nagbago lamang ang lahat na makilala niya si Laila. Siguro mas magiging masaya sila ng kanyang pangalawang pamilya dahil may anak sila. Mahal naman niya si Isabel.
Pero mas matimbang na ngayon si Laila dahil buntis na ito. Handa niyang harapin ang kanyang mga pamilya na botong-boto sa asawa niya, lalo na ang daddy niya na anak na ang turing nito. Ipaglalaban niya kung anuman ang nasimula na niya. Una niyang tinawagan ay si Laila pagkatapos niyang palitan ang kanyang SIM card. Tuwang-tuwa ito nang malaman ang ginawa niya sa bagay na iyon. Balang araw ay makakalimutan rin siya ni Isabel at sana katulad niya ay gumawa rin ito ng paraan upang makalimutan siya nito. Hindi ka pa ba uuwi? Ilang oras ka na bang nandito? Tanong ni Caitlin kay Isabel nang maabutan itong nakaupo sa isang sanga ng isang puno habang tinatanaw ang malawak na view sa ibaba. Ito ang naging tambayan niya 2 araw na ang lumipas. Simula ng pagkikita nila ni Leo sa ospital na iyon. Papalit-palit siya ng hotel simula nang umalis siya sa mansyon. Sa ngayon wala pa siyang patutunguhan. Gusto na muna niyang palipasin ang lahat ng sakit at bighating nadarama niya ngayon. Hindi madaling alisin ang sakit. Unti-unti pang pumapasok sa sistema niya ang lahat ng ginawa ng asawa niya sa kanya. Pero alam niyang magiging maayos din siya. Hindi man ngayon pero darating ang panahon. Kailangan niyang mag-move on nang dahil si Leo na mismo ang pumili sa babae nito. Wala na siyang magagawa pa, hindi ba? Lahat ay wala ng saysay ang mga pangarap na binuo nilang magkasama. Biglang nagbago sa isang segundo. Gusto ko lang maalis lahat ng sakit. Ayaw ko magsimula ulit sa Secret Red Lions na may bigat sa dibdib ko. Gusto kong magsimula na nasa maayos na ang kondisyon ng puso ko. Gusto ko wala na itong sakit. Wala na ang mga alaala niya. Siguro nga hindi ko deserve na maging isang assassin. Wala akong puso na kagaya ninyo ni Caitlin. Kayong lahat ay hindi magiging mahina pagdating sa pagmamahal. Pero ako mahina sa larangan na iyon. Malungkot niyang sambit sa kaibigan. Iyon ay dahil ginamit mo ang iyong puso kaysa sa utak mo. It's mind over matters, Isabel. Right now, ibuhos mo na lahat ng sakit. Bukas pagising mo, huwag mo na siyang isipin. Kontrolin mo ang iyong sarili. Kontrolin mo ang nasira mong puso. Huwag mong isipin si Leo at ang kabit niya. Wala silang halaga. Ipakita mong matatag ka na hindi sila ang makakasira sa'yo. Isipin mo ang mga pinagdaanan natin. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Huwag kang magpapatalo sa puso mo. Mahabang wika ni Caitlin sa kanya. Umakyat rin ito sa kabilang sanga ng puno na malapit lamang sa kanya. Tama ka, Caitlin. Hayaan mo. Bukas na bukas rin aalisin ko na siya sa sistema ko. Have you been in this situation before? Parang expert ka talaga sa mga ganitong bagay, ha? Tanong naman niya kay Caitlin. Hindi ako pero ang kapatid ko. Na-rape siya. At ang masakit pa nito, iniwan siya ng boyfriend niya at pinakasalan ang best friend nito. Kaya naman ganito ako galit sa mga lalaki. Hinding-hindi ako naniniwala sa kanila. Pwera na lang sa mga kasamahan nating lalaki na mga assassin din. Kaya ikaw, ibalik mo na ang dating ikaw. Uwi ka nito. Totoo nga talagang man-hater itong kaibigan niya at wala pa itong naging boyfriend since birth. Susan ka pagkatapos nito? Tanong naman nito. Kahit saan na, sagot naman niya. Bukas ay sa cafeteria na muna siya titira. May kwarto naman sa loob ng office niya at kumpleto ang mga gamit roon. Kahit na maliit lamang ay pwedeng-pwede na dahil mag-isa lamang naman siya. Dadating ang panahon na malalaman ito ng pamilya niya. Nasa Mindanao na ang mga ito ngayon at doon na nagsisimula ng kanilang negosyo. Their company na kahit hindi kasing laki at kilala katulad ng mga Del Carmen ay sapat na rin upang hindi sila maghirap. Lumipat ang pamilya noon pagkatapos na mangyari sa pamilya nila ang isang trahedya. Ayaw na niyang mangyari pa ulit iyon kaya pinatira na muna niya ang pamilya niya sa malayo. Years before, tinulungan siya ng mga kaibigan niya. They fled here, kaya nakabalik siya sa buhay ni Leo at nagsimulang muli. Tara na, gutom na ako. Tigilan mo muna ang pag-iisip mo sa asawa mong yon. Isipin mo na lang habang malungkot ka rito at iniisip ang mga happy moments ninyo. Nandoon si Leo sa kandungan na 19 years old niyang kulasisi.
So ano na? Maganda ka kaya bumaba na tayo rito. Bumalik na nga tayo sa kabihasnan. Wika ni Caitlin at muli na naman itong bumaba mula sa puno at umupo sa Ducati nito. Ano, tara na? Sumunod naman siya rito. May nakalimutan ako. Wika niya sa kaibigan habang tinititigan ang kanyang kamay. Ano? Tanong naman ito. Ito, nakalimutan ko palang ibalik sa kanya. Sambit niya sabay taas ng kanang kamay at isinin niya sa kaibigan ang ring finger niya. Ang wedding ring ang tinutukoy niya. So ano sa tingin mo? Tanong naman ni Caitlin. Dapat nating ibalik ito. Ayoko nang suotin ito simula pa bukas. Wika naman niya. Mas mabuti ay ang itapon mo na lang kaya yan. Natatawang sambit naman ni Caitlin sa kanya. Umilig naman siya. Dapat ibalik ito sa nagbigay para maalala niya ang mga pangako niyang napako. Siya na ang bahala kung anong gagawin niya rito. Basta isasauli ko ito. Wika naman niya. So nasaan kaya siya ngayon? Tanong naman ito. Siguro nasa kumpanya niya? Sagot naman ni Isabel. Pinaharurot nila ni Caitlin ang kanilang motorsiklo patungo sa kumpanya ng asawa niya. Lahat ng madaanan niya ay bumabati sa kanya. Nang pumasok siya sa kumpanya ni Leo, nakita siya ng sekretarya ni Leo at ngumiti ito sa kanya. Suminya siya rito na nagtatanong kung nasaan si Leo. Tumango ito. Mabuti naman at nandito lamang pala ito. Si Caitlin ay nagpaiwan na muna sa ibaba. Binuksan niya ang pintuan nang hindi kumakatok. Nanlalaki ang mga mata nito nang makita siya at nahihiyang ngumiti ito na makilala siya. Kitang-kita niya ang paghagod ng tingin nito sa kabuuan niya. Nakabukas ang black leather jacket niya. Bumaba ang mga mata nito sa ripped jeans niya. Pababa sa suot niyang leather black boots. Tinanggal niya ang kanyang shades na makalapit sa mesa nito. Isabel, anong ginagawa mo dito? If you will ask for reconsideration, my decision is final. Magkakaanak na kami ni Layla. Tumahimik ka nga, Leo. Hindi ako nagpunta dito para magmakaawa na balikan mo ako. Kahit nagawin ko yon, alam kong hindi ka nababalik sa akin, hindi ba? Pumunta lang ako dito para sa bagay na ito. Hinubad niya ang singsing na suot niya at inilagay iyon sa mesa ni Leo. Nakalimutan ko palang ibigay last time. Itago mo na lang yan, Isabel. Huwag na. Ibabalik ko na lang sa'yo kaysa sa itapon ko na lang ito. Sayang naman ang halaga niya. Oops, wala nga pala itong halaga, no? Dahil hindi mo pinahalagahan. Mariing sambit niya rito. Nakita niyang napalunok ng laway si Leo sa sinabi niya. Isabel, sana okay ka lang. Wika nito. Ano sa tingin mo? Ganyan ka na ba talaga kamanhid? 3 taong kasal? Nilokot sinaktan? Ngayon sinasabi mo na, hope you're okay? Wala ka talagang konsensya, Leo. Huwag kang mag-alala. I'll be okay. Excuse me, not just okay. Pero magiging maayos ako pagdating ng panahon na wala ka sa buhay ko. I will walk again in this company without the pain anymore. Sa muli nating pagkikita, wala na itong sakit na idinulot mo. I'll be totally healed, but you won't be happy, Leo. Hindi kayo magiging masaya. And you know why? Dahil may inagrabyado kayo. Galit niyang turan rito. Ibubuhos na niya ang lahat ng sama ng loob niya para bukas ay masisimula na niyang muli na wala na ito sa sistema niya. Yes, Isabel. At dadating din ang panahon na maiintindihan mo ako. Sagot naman ni Leo. Goodbye, Leo. Kung handa na pala ang divorce papers, just drop it into my cafeteria. Well, wait. Babayaran ko na nga pala lahat ng gastos mo sa cafeteria ko. Naglabas siya ng cheque at iniabot iyon kay Leo. You can keep this to start your own life, Isabel. You need this money more than I need this. Inabot muli nito ang cheque sa kanya pero hindi niya ito tinanggap. Napangiti siya sa reaksyon nito. Itago mo na lang yan. Baka kakailanganin mo din yan. Sambit niya rito at naglakad na papunta sa pintuan. Bumaling na muna siya sa lalaki bago umalis. Ikaw, Leo, masaya ka ba talaga?
Nakikita mo ba ang sarili mo sa salamin? Tila na-conscious naman si Leo sa sinabi niya at sinuklay nito ang buhok gamit ang mga daliri nito. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa exit. Kumaway siya kay Caitlin na makita ito. Alam niyang nakita ni Leo ang ibang bersyon ng isang Isabela. Isang malakas at matapang na Isabel na hindi natatakot na mawala ng isang taong napakahalaga sa kanya. So kumusta ang muling paghaharap ninyong dalawa ng iyong asawa? Tanong nito sa kanya. Nasyak siguro nang makita niyang ganito ang ayos ko. Akala niya siguro anghel ang asawa niya. Sambit naman niya. Obvious naman talaga na nagtataka talaga ito dahil hindi siya nakadress at formal wear. Well, unti-unti na niyang i-reveal ang tunay na Isabel kay Leo. Bago sila nakaalis ay nakasalubong nila ang kaibigan niyang si Shena. Isa itong magaling na abogado. Hey, kayong dalawa, anong ginagawa niyo rito? Tanong naman ni Atty. Sheena sa kanila. Sheena, ikaw ano rin ang ginagawa mo rito? Tanong naman ni Caitlin sa babae. Client ko ang asawa mo. Nandito nga ang papers oh. Pinapadali na talaga niya ang proseso nito. My God, this is just a draft lamang naman. Next month pa ito lalabas. Uwi ka naman ito. Narinig ko last time na minabadali talaga ni ating baby girl ang mga papeles eh. Dagdag pa nito. Nagatingin na naman sila ni Caitlin. Tila ba iisa ang nasa isip nila sa oras na iyon. Magkano, Sheena? Patagalin mo pa yan. At kahit nakukuha sila ng ibang abogado, siguraduhin mong mas matatagalan pa. Natatawa niyang wika sa abogado. Atat na pala ang babaeng yon. So mas iinisin pa niya lalo ang babaeng yon, pati na rin ang asawa niya. Depende. 1 year delay is equivalent to 1 million pesos. Ilang taon ba ha? 5 million. Basta gawan mo ng paraan ha. Natatawang wika ni Caitlin sa abogada. Okay sige, ako na ang bahala. Luka-luka talaga kayo. Ako na ang bahalang magpauto. Kinindatan pa sila ni Sheena bago ito umalis sa harapan nila. So hindi na talaga makapaghintay pa ang babae ni Leo. Pero lihim siyang nagtataka. Bakit minamadali nito ang divorce nilang mag-asawa? Baka may ibang rason pa ito. Lumingon siya na may makita siyang isang itim na pick-up na papaalis sa parking lot ng company. 3 lalaki ang nakasakay doon na tila may pinagmamatyagan ang mga ito. Kinutuban siya. What if may plano ang mga iyon kay Leo? Hindi niya alam pero iyon ang pakiramdam niya. Napailing siya. Ayan na naman siya na wala na siyang pakialam kay Leo. Kung may mangyaring masama man rito, then may kinakasama na ito na handang protektahan at alagaan ito. Napangiti siya. How can this mistress protect him? Natatawa na lang siya. Naisip niyang bigla ang mga organisasyong nambablackmail sa mga mayayamang negosyante. Tumatanggap na maraming blackmails dati si Leo. Humihingi ang mga sindikatong iyon ng malaking halaga for protection money. Pero lihim siya nag-imbestiga at dahil sa kanya ay tumigil ang mga taong iyon. She is a plain housewife, but she is a secret protector of older Carmen's assets. Pero ngayon, she is quitting just like how Leo left her. Parang familiar ang mga dumaan kanina. Wika niya kay Caitlin. What? Hindi ko napansin. Why? Do they look creepy? Natatawang sambit naman ni Caitlin. Sort of. Tara na? She asked Caitlin na busy sa cellphone nito. Ngayong gabi ay muling matutulog siya sa ibang hotel. Hindi niya alam pero ganito talaga sila. Sa isang maliit na hotel lamang siya nag-check-in para sa gabing iyon. Bumalik na naman siya sa dating buhay niya. Gusto na sana talaga niyang malagay sa katahimikan. Pero kung kailan handa na siyang maging mabuting asawa at ina, ay saka pa siya susubukan ulit ng Diyos. Binuksan niya ang mensahe para sa kanya sa email. 2 email ang nakita niya. Isang galing sa ubigay ni Nia na nagpapaalala ng appointment niya next week. At ang isang email naman ay galing sa father-in-law niya. Iniimbita siya nito sa birthday nito. Naiyak siya. Napakabait ng mga magulang ni Leo.
Nakakalungkot isipin na sa kaarawan ng ama nito ay hindi na sila nagsasama pa ng anak nito. Sana pinaliwanag na ni Leo ang tungkol sa kanilang dalawa. Alam niyang masasaktan talaga ang matanda kapag ginawa iyon ni Leo. Tumayo siya mula sa pagkakahiga sa kama at tumawag sa kitchen hotel. Nagtanong siya kung may vanilla ice cream. Tila bigla na lang gusto niya ng vanilla ice cream. Na simula pagkabata ay hindi siya kumakain niyon. Bigla na lang pumasok sa isip niya na gusto niya. Siguro dahil sa stress lamang niya lately.